Umpisahan natin agad dito, Sec Manny. Okay. Nung una po kasi inanunsyo ng MMDA na target pong simulan Marso ngayong taon, ito pong EDSA rehabilitation. Nagkaroon po ba ng Yes. pagbabago sa magiging schedule? Nagkaroon po ba tayo ng changes sa timeline or it will still start on March? It will still start on March actually siya. Yun ang schedule namin. And pina-finalize lang namin yung traffic management schedules namin ngayon. Lalong-lalo na meron ding bagong secretary ng POTR kasi maapektuhan din yung busway nila. So anyway, I think in the next few days siguro ma-arrange na namin yung traffic management and then we can start actually yung rehabilitation ng EDSA. Ang mangyayari ngayon dito is unahin namin muna yung inner lane dun sa may mga busway na. Kasi dito sa may gilid kasi as we are going to put up yung drainage system ng EDSA, marami kasi yung mga facilities na dapat i-inventory muna namin bago kami makapunta dun sa outer lane. So yun ang programa namin, but we will start in March. Okay. Do we have a specific week, kahit po hindi specific date? Will it be on the first week, third week, or last week of March, Sec? So, wala pa kaming kwan siya ngayon, definite, but sometime in March actually yung namin, umpisa na namin para take advantage of the good construction weather para mas mapabilis po yung paggawa namin ngayon. Oo. Sec Man, I think within the second half of March siguro, I think estimate ko yun. Sec Manny, yung sinasabi nyo ngayon, nauumpisahan nyo po, sisimulan nyo dun sa inner lane, which is the busway muna. Ito rin po ba yung original plan ng rehabilitation? Or medyo nagbago kayo kasi nga sinasabi nyo, isasabay nyo na po yung drainage system para maiwasan na rin yung mga pagbaha? Oo nga, I think ang gusto sana namin is unahin namin yung outer lane. No? But since according to our assessment, napakarami yung mga facilities na nando doon. Kaya nagpapa-inventory kami sa lahat ng yung mga may-ari ng mga utilities like sa water, sa telecommunications, etc. So pinapa-inventory namin and since itong February. And nakikipag-coordinate nila sa amin ngayon. So it may take a little time actually for us to look into all these areas na merong dito na mga facilities. So start muna namin dito sa may banda ng busway. Since nabago po yung original plan na supposedly dapat hindi naman yung EDSA busway or inner lane yung uunahin natin, with the alternative routes para po sa busway natin, paano pong magiging sistema nun na pagplanuhan na po ba natin? Yun ang inaayos namin siya ngayon with DOTR and MMDA para as we are going to start rehabilitating kukumpunin yung busway, then yung next lane muna sila gagamit yung shared bus lanes muna. Shared bus lanes muna kasi paragay ko gusto sana namin yung mga stations nila ang unahin namin para at least doon sa mga stations nila magagamit pa rin nila kagad pagka kumukuha ng pasahero. So, bali, Sec Manny, ang mangyayari, originally nasa inner lane nga po, Outer lane. Sa outer lane. Originally the outer lane, yes. So, ibabalik sila po dun sa dati? Hindi, yung originally it was supposed to be in the outer lane, yung may mga drainage. Pero kasi maraming dito mga facilities, so as we are doing yung inventory ng facilities and how to design yung drainage system diyan, so unahin na muna namin yung walang problema like yung sa bus yung inner lane which is actually the bus lane na. Pero yung po magiging daanan nila, yung katabi rin mismo ng busway, it will be a shared lane with a private motorist. Hahayaan pa rin naman po yung mga pribadong sasakyan na dumaan po doon. For the time being, except sa stations nila.